Banata 2561. Mayroon pa bang mga magsasaka na hindi lingid sa iba't ibang punto sa kasaysayan? Nag-isip sandali si James at nagmungkahi. Paano kung sabihin mo sa akin ang tungkol kay Sir Galileo at sa mundong ito? Sumagot ang Empress. Nasabi ko na sa iyo na maraming past records ang nawala sa paglipas ng panahon. Napakakaunting impormasyon tungkol kay Sir Galileo at ang mundong ito ay umiiral pa rin. Bukod dito, karamihan sa kanila ay mga alamat lamang na ipinamana ng mga matatandang henerasyon. Hindi ko masasabi ng tiyak kung gaano sila maaasahan. Ang lahat ng umiiral na mga tala ay hindi naglalaman ng impormasyon tungkol kay Sir Galileo o sa mundong ito. Nakita ko. Hinaplos ni James ang kanyang baba. Matapos makinig sa kanilang mahabang kwento. Sila ay mga alamat lamang sa huli at hindi naman totoo. Dahil nailigtas mo ang ating bansa, lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Sir, mangyaring ipaalam sa akin kung mayroong anumang nais mo. As long as within the capabilities ng ating bansa, talagang tutuparin ko ang hiling mo. Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, hindi ko nailigtas si Sangria na umaasang may gantimpala. Paimpol akong dumaan at nakita ang nangyari. Sa sinabing iyon, mayroon talaga akong pabor na gusto kong hilingin sa iyo. Sige lang, mangyaring ipaalam sa akin kung ano ang gusto mo. Umaasang tumingin si Empress kay James. Sinabi ni James, kung maaari. Maaari mo ba akong tulungan na mahanap ang kinaroroonan ng dalawang tao na gumagamit ng intelligence network ng Sangria? Oo naman. Hindi magiging problema iyon. Pagkatapos, iginuhit ni James ang mga larawan nina Henrik at Chusay at ibinigay sa Empress. Inutusan ng Empress ang kanyang mga katulong na kopyahin ang mga larawan at magpadala ng mga tao upang mabilis na simulan ang paghahanap para sa kanila. Biglang tanong ni James out of curiosity. Tao nga pala kayo? Oo, tao ako. May mali ba? Naguguluhang tumingin si Empress kay James. Tinanong ni James, kung gayon, mayroon bang selyo sa iyong katawan? Isang selyo. Anong klaseng selyo? Lalong naguluhan si Empress sa tanong niya. Nagulat si James sa sagot niya. Pakiramdam niya ay ibang-iba ang planetang ito sa Earth. At ang mga tao rito ay nakahiwalay sa ibang bahagi ng universo. Tila sila ay walang alam sa anumang bagay na nasa kabila ng kanilang mundo. Biglang tinanong ni James ang tanong. Hindi inaasahan ang isang nakakagulat na tugon. Ang sangkatauhan ay nasa isang delikadong estado ngayon. Ang Elysian Seals ay inilagay sa katawan ng bawat tao, na pumipigil sa anumang tagumpay sa paglilinang. Ipinaliwanag ni James ang sitwasyon. Humalaklak ang Empress at sinabing, ang galing mo pala magpatawa. Sir, wala pa akong narinig na ganyang selyo. Tinitiyak ko sa iyo na ako ay tao at walang selyo sa aking katawan tulad ng iyong nabanggit. I see. Nagulat si James. Ang kanilang sibilisasyon ay pumasok sa Apocalypse Age. At ang Elysian Seals ay inilagay sa lahat ng tao sa buong universo. Ang landas sa langit ay may kontrol sa buong universo. Lahat ng tao, saan man sila naruroon sa universo, ay magkakaroon ng Elysian Seal na nakalagay sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, bakit walang mga selyo sa mga tao sa planet Galileo? Wala ka ba talaga? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si James. Seryosong sagot ng Empress. Wala talaga ako. Ha! Huminga ng malalim si James. Kakaiba at mystical na lugar. Nang dumating siya sa planetang ito, binanggit ni Sophie na sa teoryang imposible para sa kanya na maabot ang lugar na ito at ang isang powerhouse ay dapat na nakagambala sa spatial passage. Sino kaya ang taong nakialam sa ating daanan? Isip ni James. Kabanata 2562.
Ang lahat ay napaka-out of the ordinary. Anong klaseng lugar ito? Bakit siya napunta dito in the first place? Half a month ka na sa bansa natin. Sir, para sa iyong kaligtasan, dapat kang umalis sa lalong madaling panahon. Mamamatay ka kapag hindi ka umalis. Maalab na paalala sa kanya ng Empress. Marahang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Ayos lang. Maayos na ang pakiramdam ko at hindi naniniwala sa mga sumpa. Ni hindi ko iniisip na may masamang mangyayari sa akin." Buntong hininga. Dahil mapilit si James, walang magawa ang Empress para pigilan siya. Marami na siyang nakitang katulad niya. Maraming mga tao sa kanilang planeta ang tumangging maniwala sa sumpa ni Sangria at darating upang subukan ito mismo. Sa huli, lahat sila ay namatay. Tumango si James sa kanya. "Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Kamahalan. Aalis ako sa sandaling makaramdam ako ng kaunting kakulangan sa ginhawa dito." Nang marinig ang panatag ni James, gumaan ang loob ng Empress. Si James ay nanatili sa Sangria Palace pansamantala. Naghihintay para sa mga nasasakupan ng Empress na makakuha ng balita tungkol kay Henrik at Chusay. Sa sandaling iyon, isang talakayan ang nangyayari sa pangunahing bulwagan ng Corinth Palace. Ang kaharian ng Corinth ay ang pinakamalakas na bansa sa planet Galileo. Ito ay isang hegemonya na sumasakop sa higit sa kalahati ng teritoryo ng planet Galileo. Si Corinth ay mayaman sa mga mapagkukunan at nagtataglay ng lakas upang itaguyod ang kanilang mga dakilang ambisyon. Upang mapag-isa ang mundo, kinailangan nilang maglakbay sa timog at sakupin ang isa pang pangunahing bansa. Kailangan nilang maglakbay sa Sangria upang makamit ito. Pagkatapos lamang nilang sirain ang Sangria ay maaari silang magpatuloy sa pagtungo sa timog upang magpatuloy sa kanilang pananakop sa mundo. Ang pangunahing bulwagan ng Corinth Palace ay kahanga-hanga at maluho. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakaupo sa pinakamataas na upuan ng konseho. Medyo chubby siya at mga 150 years old. Siya ay may bahagyang tanabalat at naglabas ng nakakatakot na aura. Siya ang kasalukuyang emperador ng Corinth. Ang kanyang pangalan ay Zandales Corinth, nakilala rin bilang Corinth II. Ang lahat ng mga opisyal ng sibil at militar ng bansa ay natipon sa pangunahing bulwagan. Sa sandaling iyon, ang Grand Marshal ng Corinth ay nag-uulat tungkol sa labanan sa Yantarg Canyon. Bang! Matapos marinig ang ulat ng Grand Marshal, ipinatong ni Zandales ang kanyang mga palad sa mesa at galit na sumigaw. "Anong ginagawa mo, Jaziel? Inalis mo ang iyong mga tropa pagkatapos mong makakuha ng ganoong kalaking bentahe sa kalaban." Agad na nagpatira pa ang Grand Marshal na si Jaziel Watman. "Wala akong choice kundi umatras. Kamahalan, masyadong malakas ang lalaking nakialam. At hindi ako katugma sa kanya. Kung ipinagpatuloy ko lang ang paghabol sa mga tropa ni Sangria, hindi lang sana ako namatay. Ngunit ang milyon-milyong sundalo natin ay nalipol din sa isang iglap." Mangyaring huminahon. Kamahalan, isang matandang lalaki na nakadamit na may hawak na fly whisk ang humakbang pasulong. Bahagya siyang yumuko at sinabing, "Mukhang nakatadhana na ang Sangria na mabuhay ng mas matagal. Iminumungkahi ko na huminto muna tayo sa ngayon at muling ayusin ang ating mga taktika." Hindi kailanman. Galit na umungol si Zandales. "Dapat nating ibagsak ang Sangria sa lalong madaling panahon upang bigyang daan ang ating mga hukbo na magtungo sa timog at masakop ang mundo. Sa pagkakataong ito, mamuno ka sa mga tropa at lupigin ang Sangria. Gusto kong makita kung sino pa ang maglalakas loob na hamarang sa daan ni Corinth." Nauunawaan. Kamahalan. Hindi nang ahas ang Chancellor na talikuran ang kanyang utos. Ang Sangria ay may mga especially iya na nakatanim sa Corinth. Dahil dito,
Agad na ipinaalam kay Sangria ang tungkol sa Chancellor ni Corinth na personal na namumuno sa mga tropa laban sa kanila. Sa sandaling iyon, ang Empress ay puno ng pagkabalisa sa pangunahing bulwagan ng Sangria Palace. Mukhang determinado si Corinth na sirain ang Sangria sa pagkakataong ito. Ipinadala nila ang kanilang Chancellor para pamunuan ang mga tropa laban sa atin. Siya ay isang nakamamatay na puwersa na dapat isaalang-alang. Ano ang dapat nating gawin? Iginala ng Empress ang kanyang tingin sa maraming magagandang opisyal at huminga ng malalim. Natahimik ang mga babaeng opisyal sa ibaba niya. Kamahalan, paano kung sumuko tayo kay Corinth? Isang babae ang humakbang at nagmungkahi. Mas malakas ang Corinth kaysa sa ating bansa. Kung patuloy tayong lalaban, mawawasak din ang ating bansa. Ang pagsuko ay magiging mas mabuti kaysa sa pagpayag sa ating bansa na lumuhod. Hindi kailanman, sumagot ang Empress. Ang ating bansa ay may kasaysayan ng higit sa 10,000 taon. Ang Corinth ay itinatag lamang kamakailan kung ihahambing. Nawasak man ang ating bansa. Hinding-hindi tayo susuko sa kanila. Kamahalan, isang babaeng sundalo ang pumasok sa bulwagan at lumuhod sa isang tuhod. Kabanata 2563. Sumagot ang Empress. Go on. Sumagot ang babaeng sundalo. Dumating na ang iyong kamahalan. Ang sugo ni Wushua. Agad na lumiwanag sa tuwa ang mukha ng Empress. At dali-dali niyang sinabi. Anyayahan mo siya kaagad. Ang Wushua ay isa pang makapangyarihang bansa sa Galileo. At sila ay bahagyang mas mababa sa Corinth sa mga tuntunin ng lakas. Pasok po kayo sa loob. Miss, maya-maya, may pumasok na babae sa bulwagan ng palasyo. Isa siyang magandang babae na nakasuot ng puting damit. Ang kanyang magandang mukha ay may isang pakiramdam ng dignidad at maharlika. Pumasok siya sa main hall at nakarating sa harapan ng Empress. Gayunpaman, hindi siya lumuhod. Sa halip, magarbong sinabi niya, Shiana Sadie, ako ay isang sugo mula sa Wushua. How dare you not personally welcome me? Ang Empress ay ngumiti ng mahina bilang tugon at inutusan ang kanyang katulong. Pakibigay sa kanya ng upuan. Maya-maya, may nagdala ng upuan para sa sugo. Umupo ang sugo ni Wushua at pinag-cross ang kanyang mga paa. Ngumiti si Empress sa kanya. May dahilan ba ang Wushua na nagpadala ng sugo dito sa Sangria? Ngumiti ang sugo at sinabing, narito ako sa ngalan ng ating kamahalan. Shiana, nalaman ng kataas-taasan ang pagtatangka ni Corinth na sakupin ang Sangria noong nakaraan at nabalitaan niyang binabalak nilang mag-atake muli. Sinabi ng kanyang kamahalan na magpapadala siya ng isang malaking hukbo sa garrison ng Yantard Canyon at tutulong sa Sangria sa paglaban sa Corinthian army kung samasang-ayon ka na pag-isahin ang ating mga bansa sa pamamagitan ng isang politikal na kasal. Ipinaliwanag ng sugo ang layunin ng kanyang pagbisita. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Empress. Magpakasal? Imposible. Ito ang matagal ng tradisyon ng Sangria. Sinumang babae sa Sangria ay pinayagang magpakasal sa mga lalaki mula sa ibang bansa. Ang tanging exception doon ay ang reyna. Ang mga babaeng nagpakasal sa iba't ibang bansa ay ibabalik din ang kanilang mga anak na babae sa Sangria. Na tinitiyak ang pamana ng bansa. Malamig na sagot ng Empress. Bumalik ka at sabihin mo sa iyong emperador na hinding-hindi ko siya pakakasalan. Hindi ko pababayaan ang ating bansa kahit na kailangan kong sumama dito. Please umalis ka kaagad. Pinaalis niya ang kanyang bisita. Maaga o huli. Papayag ka. Hindi na nagtagal ang sugo at mabilis na umalis. Ang mga opisyal ng sibil at militar sa pangunahing bulwagan ay nakatingin sa isa't isa ng blanko. At ang lahat ay nakaupo sa nakatulala na katahimikan. Samantala, si Shiana, ang Empress ng Sangria, ay nagsimulang magmuni-muni ng malalim. Natahimik ang main hall. Maya-maya,
Humakbang ang isa sa mga opisyal at pinayuhan. Kamahalan, magandang pagkakataon ito para sa amin. Ang Wushua ay isang makapangyarihang bansa. Kung makuha natin ang kanilang proteksyon, magkakaroon ng pagkakataon ng ating bansa na makaligtas sa kalamidad na ito. Na-dismiss kayong lahat. Tumayo si Shiona, itinaas ang manggas, at lumabas ng main hall. Sa nakalipas na 2 araw, nakatira si James sa loob ng palasyo. Dahil siya ang benefactor ni Sangria, pinayagan siyang maglakad ng malaya sa paligid ng palasyo at lungsod. Siya ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala tungkol sa sumpa sa Sangria at kung paano nito nagawang patayin ang mga lalaki lamang ngunit pinapayagan ang mga babae na mamuhay ng hindi nasaktan sa bansa. Naglibot-libot si James ng ilang araw ngunit hindi nakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Bahagya siyang nadismaya. Bumalik si James sa pasukan ng palasyo na may dalang sigarilyo sa bibig. Nang makitang papalapit si James, sadyang lumuhad ang mga gwardya sa pasukan ng palasyo para salubungin siya. Nasanay na si James sa kanilang magalang na pag-uugali at hindi na ito pinansin. Tahimik siyang naglakad papasok sa palasyo at nagkataon na nabangga niya ang mga opisyal ng sibil at militar na papalabas ng bulwagan. Ang mga opisyal ay pawang mga kaakit-akit na babae. Nang makita nila si James, hindi nila napigil ang mag-usap tungkol sa kanya. Bakit hindi pa siya umaalis? May death wish ba siya? Hush! Panatilihin ang iyong mga boses. Siya ang tagapagligtas ni Sangria. Ang mga opisyal ay sinasadyang umiwas kay James. Ginoo, Hayden, isang boses ang tumawag kay James. Nang marinig ang boses, lumingon si James sa pinanggalingan at nakitang ito ang general na iniligtas niya noon. Tumingin ito sa kanya at marahang tumanggo. Oo, Kabanata 2564. Hindi lamang iniligtas ni James si Sangria kundi pati na rin ang buhay ng babaeng general na ito. Lumapit ang general at tumingin kay James na masayang naglalakad. Nag-aalalang tanong niya. Bakit hindi ka pa umaalis? Sir, ang kanilang paglalakbay sa Imperial Capital ay tumagal ng higit sa 10 araw. Pagkarating sa Imperial Capital, nanatili doon si James ng ilang araw pa. Sa kabuuan, halos 20 araw na sa Sangria si James. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni James. Natatakot na masumpa siya at makatagpo ng kasawian kapag hindi siya umalis kaagad. Si James naman ay napakalma sa buong sitwasyon. Nakangiting tanong niya, may sumpa ba talaga si Sangria? Mataimtim na tumanggo ang babaeng general at sinabing, oo, totoo. Maraming lalaki ang dumating para manatili sa Sangria. Hindi sila naniniwalang umiral ang sumpa. Sa kalaunan, lahat sila ay isinumpa at namatay ng hindi maipaliwanag. Pinaalalahanan niya si James. Kung wala ka ng importanteng gagawin dito, umalis ka kaagad. Interesado si James sa sumpa ngunit walang nakitang kakaiba sa bansa. Siya ay nagtanong, kapag ang sumpa ay dumating sa isang tao, mayroon bang hindi pangkaraniwang nangyayari? Umiling ang babaeng general at sinabing, hindi ako sigurado. Ang lahat ng lalaki ay tila normal bago nangyari ang sumpa. At lahat sila ay biglang namatay. Sige, naiintindihan ko. Tumanggo si James at nagpaalam sa babaeng general. Maya-maya, bumalik siya sa likod bahay ng palasyo kung saan naroon ang kanyang pansamantalang tinutuluyan. Umupo si James sa bakuran at nakipag-ugnayan kay Nova na nasa Celestial Abode. Ipinaliwanag niya ang sumpa sa Sangria at nagtanong, Nova, mayroon ba talagang kakaibang lugar sa universo na ito? Posible, sumagot si Nova. Ang universo ay malawak at walang hangganan. Maraming hindi maarok na bagay ang umiiral. At hindi rin ito kakaiba. Speaking of curses, bigla kong naisip ang curse magic. Kung hindi ako nagkakamali, baka may kinalaman ang sumpa dito sa curse magic. Ano?
Ito ay may kaugnayan sa curse magic ng lahing demonyo. Nagulat si James. Paliwanag ni Nova, hindi lang sa mga demonyo ang curse magic. Nangyari lang na ang isang powerhouse ng demon race ay nakakuha ng hindi kumpletong bersyon ng curse magic. Pagkatapos, dahan-dahan itong ipinakalat sa mga kapangyarihan ng demon realm. Noong Primordial Age, isang powerhouse ang nakakuha ng hindi kumpletong curse magic at nag-imbito ng iba pang powerhouses na pag-aralan ito ng sama-sama. Kaya naman, marami sa mga powerhouse ng Demon Realm ay higit pa o mas kaunti ang nakakaalam ng curse magic. Sa kalaunan, itinuro nila ito sa kanilang mga disipulo. At ito ay naging mas laganap sa Demon Realm. Ang curse magic ay napakalakas at isang nakakatakot na kasanayan. Gayunpaman, ang curse magic na kilala sa mundo ay isang hindi kumpletong bersyon. Ang kumpletong bersyon ay nawala noong sinaunang panahon. Nang marinig ito, hindi napigilan ni James na magtanong. Kung gayon, bakit mo sinabing ang sumpa dito ay nauugnay sa curse magic? Natahimik sandali si Nova, makalipas ang halos 1 minuto. Sumagot siya, tawagin itong isang maswerteng hulaan. Tsaka, sagot ni James. Sabi ni Nova, noong sinamahan ko si Emperor Jabari noong nakaraan. Naglakbay kami sa buong universo. Sa isang tiyak na pagkasira sa isang lugar. Nahukay namin ang ilang mga bagay mula sa Primeval Age at nakakuha ng ilang impormasyon. Anong klaseng impormasyon? Muling nagsalita si Nova. Noong Primeval Age, 7 realms ang umiral sa universo. Ang 7 realms na ito din ang pinakamalakas na planeta sa universo. Gayunpaman, marami pa ring ibang mundo na hindi ganoon kalayo sa likod ng 7 realms. Noon, isang hindi magagapi na swordmaster ang pumunta sa isa sa mga mundo para tugisin ang isang partikular na tao. Gayunpaman, nabigo ang mga negosasyon, at ang mundo ay tumigil sa pag-iral. Mula sa impormasyong nahukay namin, ang partikular na mundong ito ay halos ganap na nabasag ng kanyang atake ng espada. Gayunpaman, isang makapangyarihang tao ang namagitan at pinrotektahan ang mundo bago ito nawasak. Ang taong ito ay may kumpletong bersyon ng curse magic. Ginamit nila ito upang isil ang planeta at matagumpay na nailigtas ito mula sa pagkawasak. Bagaman naligtas ang mundo, tinatakan ito ng sumpa, kaya, ang mga powerhouse mula sa labas ng planeta ay hindi makadaan sa selyo at maabot ang planetang ito. Noon, hinahanap ni Emperor Jabari ang selyadong mundong ito sa buong universo. Gayunpaman, hindi niya natagpuan ang mundong ito na protektado ng kumpletong bersyon ng curse magic sa kabila ng paglalakbay sa malayong lugar. Ang sitwasyon sa planetang ito ay halos kapareho sa impormasyong nakuha ni Emperor Jabari. Sa makatuwid, pinaghihinalaan ko na umiral na ang mundong ito mula pa noong Primeval Age. At ang selyo sa mundong ito mula sa totoong curse magic. Kabanata 2565. Matamang nakikinig si James kay Nova. Sinabi sa kanya ni Sophie ang kaunti tungkol sa mga pangyayaring naganap noong Primeval Age. Kaya, alam niya na ang powerhouse na pumuksa sa buong mundo sa isang sword strike ay ang parehong swordmaster na lumikha ng Supreme Sword Technique. Ang sword technique na natutunan niya ay mula mismo sa swordmaster na ito. Gayunpaman, ang kanyang pinagkadalubhasaan ay ang mga pangunahing kaalaman sa kanyang nakakatakot na pamamaraan. Pagkatapos na bigyan ito ng ilang konsiderasyon, tinanong ni James, kung gayon, mamamatay ba ako kung patuloy akong mananatili dito? Sumagot si Nova, kung ang lahat ng mga lalaki na nauna sa iyo ay sumuko sa hindi maipaliwanag na namatay mula sa sumpa. Pagkatapos ay ipinapayo ko sa iyo na umalis sa lalong madaling panahon. Baka mamatay ka rin dahil sa sumpa. Hindi ito isang pambata na kalokohan. At ang mundong ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo.
Hinimok din ni Nova si James na umalis dahil napakalaki ng banta ng curse magic. Kung isang bersyon ng curse magic ang bumuo ng selyo sa planetang ito. Kung gayon kahit na ang isang Grand Emperor na dumating sa bansang ito ay masusumpungan at mamamatay. Lalo na ang isang tulad ni James. Nang marinig ang babala ni Nova, nakikita ni James, mga 20 araw na siya sa teritoryo ni Sangria. Ayon sa mga naunang kaso, ang sumpa ay sasapitan sa mga lalaking halos 30 araw nang nasa bansa. Sa kasamaang palad, ang mga lupain ni Sangria ay napakalawak, at aabutin siya ng halos 10 araw bago tuluyang umalis sa bansa. Bumulong si James, kung ganoon, mas mabuting umalis na ako sa lalong madaling panahon. Noong una, hindi siya naniniwala sa sumpa. Gayunpaman, nakumbinsi siya ng mga salita ni Nova na maging ligtas sa halip na magsisi. Bago umalis ng bansa si James, gusto niyang magpaalam kay Empress at tingnan kung nasaan sina Henrik at Chusai. Umalis siya sa loob at naglakad papunta sa lugar kung saan karaniwang nagtatrabaho si Empress. Ang lugar ng trabaho ni Empress Fiona ay pinangalan ng Summer Palace. Pagdating ni James sa entrance ng Summer Palace, narinig niya ang boses na nagmumula sa loob ng office hall ni Fiona. Kamahalan, 2 na lang ang pagpipilian natin. Maaaring sumuko tayo sa Corinth o makiisa sa Wuswa sa pamamagitan ng kasal sa politika. Ang tanging pag-asa naming mailigtas si Sangria ay nakasalalay sa iyong kasal sa emperador ni Wuswa. Hindi mo kailangang subukan at hikayatin ako. Hindi ako papayag sa alinmang opsyon. Mag-isip ng 2 beses. Kamahalan, hindi mo kayang isakripisyo ang buong bansa dahil sa sarili mong kapritsyo. Sinubukan ng ilang mahahalagang opisyal na kumbansihin ang Empress. Nataranta ang Empress sa bagay na iyon. Katok, katok, katok. Kumatok si James sa pinto. Maya-maya, lumabas ang court lady para buksan ang pinto. Nang makitang si James iyon, magalang niyang binati ito. Mr. Hayden, sabi ni James, gusto kong makita si Empress. Paumanhin, Mr. Hayden. Ang Empress ay tinatalakay ang mahalagang pambansang gawain ngayon. Mangyaring maghintay sandali sa labas. Hindi naman nagmamadali si James at naghintay sa labas ng office hall. Mahigit 1 oras siyang naghintay hanggang sa tuluyang nagsimulang tumulo ang mga opisyal na palabas ng bulwagan. Pagkatapos, dinala ng court lady si James para makipagkita kay Empress. Isang babaeng nakaasul na damit ang nakaupo sa pinakamataas na upuan. Nang pumasok siya, hinihimas niya ang kanyang mga templa. Kamahalan, pumasok si James sa hall at binati siya. Naka-blue gown si Fiona at nakaupo sa pinakamataas na upuan sa hall. Ang bati ni James ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay. Umupo ng tuwid, at tumingin kay James na nakatayo sa bulwagan. Nawala agad ang pag-aalala niyang ekspresyon at napalitan ng matamis na ngiti. Nandito ka na Mr. Hayden. Tumango si James at sinabing, Ma'am, naparito ako upang itanong kung nakakuha ng kamahalan ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng aking mga kaibigan. Sagot ni Empress Fiona, inutusan ko na ang aking mga subordinate na ipamahagi ang kanilang mga portrait. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring balita tungkol sa kanila. Nang marinig ito, nadismaya si James. Napakaraming araw na ang lumipas. Ngunit wala pa ring balita tungkol sa kanila. Mukhang magiging mahirap ang muling pagsasama kina Henrik at Chusai. Huwag kang panghinaan ng loob. Mr. Hayden, napakalaki ng mundo. Kaya mahirap para sa ating bansa na mahanap sila sa ganoong kaikling panahon. Marahil ay marinig namin ang tungkol sa iyong mga kaibigan pagkatapos ng ilang oras na lumipas. Napansin ni Fiona ang nag-aalalang ekspresyon ni James at pilit siyang inaaliw. Inayos ni James ang sarili at sinabing,
Salamat, kamahalan. Pakitulungan akong hanapin sila. At saka, nais kong ipaalam sa iyo ang aking pag-alis. 20 araw na ang nakalipas mula nang tumuntong ako sa Sangria. At mas mabuti na umalis ako kaagad. Pumayag naman si Shiana. Talaga, may sumpa sa ating bansa. Ang mga lalaki ay hindi tumatagal ng higit sa 1 buwan dito. Ganito na lang simula nang maalala natin. Dapat kang mabilis na umalis. Magpapadala ako ng mga tao sa iyo kapag mayroon kaming impormasyon tungkol sa iyong mga kaibigan. Pinasasalamatan ko ito, kamahalan. Kinilala ni James ang kanyang mga sinabi at magalang na yumuko. Matapos magpaalam kay Empress ay agad itong lumabas ng bulwagan. Napatingin si Empress sa umaatres na figure ni James at huminga ng malalim. Pagkaalis ni James sa palasyo, nagsimula siyang maglakbay ng buong bilis. Balak niyang lisanin ang Sangria sa lalong madaling panahon at humanap ng matutuluyan sa isang kalapit na bansa. Hindi pa rin alam ni James na nagpadala na si Corinth ng napakalaking hukbo upang salakayin muli ang Sangria. Wala rin siyang ideya na sinasamantala ng emperador ni Wushua ang digmaan para pilitin ang magandang Empress Shiana na magiging asawa niya. Sa sandaling iyon, isang binata ang nakaupo sa pinakamataas na upuan ng konseho sa pangunahing bulwagan ng Wushua Palace. Nakasuot siya ng marangyang balabal. At ang mapotla niyang mukha ay parang hindi mapakali. Ang lalaking iyon ay ang emperador ng Wushua. Sa kabila ng kanyang pagpapahayag ng kawalang interes, siya ay isang kapansin-pansing makapangyarihang tao sa mundong ito. Ang kanyang lakas ay naglagay sa kanya sa nangungunang 3 pinakamalakas na tao sa Galileo. Isang ministro sa ibaba ang naghiwalay ng kanyang mga labi at nagmungkahi. Kamahalan, ipinadala ni Corinth ang kanilang mga tropa. Sa pagkakataong ito, personal na pinamumunuan ng kanilang chancellor ang tropa para mapabagsak si Sangria. Matapos masakop ang Sangria, ang Corinthian army ay magpapatuloy sa pagmamartsa sa timog at sasakupan ng Wushua sa lalong madaling panahon. I suggest na magpadala agad tayo ng tropa sa Sangria. Hanggat puwersahin nating sakupin ang southern fortress ng Sangria, maaari tayong magkaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Kung sakupin ng Corinthian army ang Sangria, maaari nating pigilan sila sa southern fortress. Hanggat ang Corinthian army ay hindi makalusot sa southern fortress, sila ay mananatili sa loob ng teritoryo ng Sangria. Sa 1 buwan, susuko sila sa kasumpa-sumpa ni Sangria. Nakaupo sa pinakamataas na upuan, ang emperador, si Fritz Ren, ay tamad na nagsabi, "Wala akong kahit kaunting pag-aalala tungkol kay Corinth. Hindi mahalaga kung masakop nila ang Sangria. Ang kinaiinteresan ko ngayon ay si Shiana." Bakas sa mukha ni Fritz ang pagnanasa. Ang Empress ni Sangria ay palaging proud at hindi ako sineryoso. Kapag umatake ang Corinthian army, lalapit sa akin si Shiana para humingi ng tulong sa kanyang desperasyon. Na-dismiss lahat. Tumayo si Fritz, naginat ng katawan, at ipinulupot ang mga braso sa baywang ng isang sexing babae. Pagkatapos, lumabas siya ng hall. Bumiyahe si James ng buong bilis ng walang tigil saglit na pahinga. Mabilis siyang lumipad palabas ng lungsod at wala pang 5 araw ay nakalabas na siya sa teritoryo ng Sangria. Matapos tumawid sa southern fortress, naabot niya ang isang primeval forest na nasa isang neutral na rehiyon na hindi kabilang sa anumang bansa. Walang mapupuntahan si James. Kaya nakahanap siya ng bundok na may kahanga-hangang tanawin ng primeval forest at nagtayo siya ng isang kahoy na bahay na matutuluyan niya. Matapos tumira si James, sinimulan niyang italaga ang lahat ng kanyang konsentrasyon sa paglilinang. Naabsorb niya ang nakapalibot na Empyrean spiritual energy para paggandahin at palakasin ang kanyang yogacara. Habang siya ay naglilinang, ang Corinthian army ay naglakbay na pababa mula sa Yantar Canyon at sinalakay ang Sangria.
Milyon-milyong tropa ang sumalakay sa bansa at itinaguyod ang isang scorched earth policy. Kukunin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Papatayin ang sinumang lumaban. At susunugan ang mga bagay kaya walang natira. Ang Sangria ay isang bansang puno ng kababaihan. Nang makapasok ang mga tropa sa lungsod, sinimulan nilang laganap ang pagnanakaw at pagnanakaw sa lungsod. Sa kalaunan, ang mga sibilyan ng Sangria ay nasakop at inalipin ng kanilang mga nang-aapi. Samantala, nakikinig si Empress sa mga ulat ng kanyang konseho sa loob ng Sangria Palace. Kamahalan, nalagpasan na ng Corinthian Army ang Yant-Arg Canyon at nasakop ang Makkia City. Ang lungsod ng Makkia ay nahulog na sa ating mga kalaban. Kaya napilitan ang ating mga tropa na umatras. Sa bilis na ito, ang Corinthian Army ay makakarating sa Imperial Capital nang wala pang isang buwan. Nakatanggap si Xiana ng patuloy na daloy ng masamang balita. Bilang Empress ng bansa, ang bawat desisyon niya ay makakaapekto sa buhay ng hindi mabilang na tao. Kamahalan, kailangan mong gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon. Dalawang opsyon lang ang bukas para sa amin. Kamahalan, sumuko tayo kay Corinth o kakampi sa Wuzhou. Sa pamamagitan lamang ng isang pampulitika na kasalan tayo makakapagsanib puwersa sa Wuzhou at mapipigilan si Corinth. Ang mga opisyal ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Umupo si Xiana sa pinakataas na upuan ng konseho at nalilito sa pag-iisip. Maya-maya, nag-utos siya, "On the order, I deploy ang buong hukbo ng ating bansa sa pagtatanggol ng Sangria. May sumpa sa ating bansa, kaya hindi pwedeng magtagal dito ang tropa ni Corinth. Hanggat maaari tayong magtagal, kailangan nilang umatras sa huli. Pakiusap muli, kamahalan, kahit na umatras si Corinth sa ngayon, maaari silang mag-regroup at mag-strike ulit. Ito ay paulit-ulit. At ipagpaliban lang natin ang hindi maiiwasan." Tumayo si Xiana at mariing sinabi, "Ang ating bansa ay nanag sa loob ng mahabang panahon. Hinding-hindi ako susuko sa kalaban. At hindi ako aasa sa tulong ng ibang bansa. Kahit na kailangan kong mamatay, bababa ako dito sa Sangria. Ipasa ang utos sa 3 hukbo. Maghanda upang umalis kaagad at ibigay ang ating buhay upang labanan ang ating kaaway." Naglabas ng ganap na utos si Xiana. Sa buong kasaysayan, ilang beses nang nasakop ang Sangria. Gayunpaman, wala sa kanyang mga ninuno ang sumuko at lahat ay piniling lumaban hanggang sa kanilang kamatayan. Sa pag-alala sa kanilang matapang na pagtatangka, napagpasyahan niyang huwag itapon ang tuwalya. Kasunod ng utos ni Xiana, umalis ang lahat ng mga sundalo ni Sangria upang palayasin ang kanilang mga kaaway. Pagkatapos, ipinatawag ng bansa ang lahat ng babaeng magsasaka na hindi mga sundalo upang bumuo ng isang milisya. Sa kabilang banda, ang mga may mas mahinang cultivation base ay hiniling na lumikas kaagad. Ang Sangria Army ay dumanas ng malagim na pagkalugi. At ang bansa ay nag-ulo. Ang ilan sa mga sibilyan ng bansa ay nagsimulang tumakas sa takot. Sa loob lamang ng ilang araw, mahigit 10,000 kababaihan ang tumakas patungo sa kanilang kalapit na bansa. Ang Wuzhou, sa kabutihang palad, ang pagsisikap ng hukbo na ipagtanggol ang bansa sa kanilang buhay ay hindi nawalan ng kabuluhan. At pansamantalang pinilit nilang mga umatras mula sa Corinthian Army. Pagkalipas ng 20 araw, ang Corinthian Army ay walang pagpipilian kundi ang mga umatras mula sa teritoryo ng Sangria at muling magsama sa Yant-Arg Canyon. Ang sumpa ni Sangria ay kasumpa-sumpa sa buong Galileo. At ayaw ng Chancellor ni Corinth na makipagsapalaran ang Corinthian Army. Matapos umatras ang Corinthian Army, ang Sangria na nasalanta ng digmaan ay binigyan ng pansamantalang pahinga. Sa bulwagan ng Sangria Palace, isa pang pambansang pagpupulong ang nagaganap. Kamahalan,
Ang Corinthian army ay umatras sa Yantard Canyon. Mabuti. Matapos marinig ang ulat, sa wakas ay lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Shiona. Naglabas siya ng isa pang utos. Ihatid ang aking utos na ang ating mga puwersa ay papasok sa Makia City at ipagtanggol ito sa lahat ng mayroon tayo. Ang Corinthian army ay hindi maglalakas loob na manatili sa ating bansa at hindi kayang suportahan ang kanilang sarili dito sa mahabang panahon. Sa kalaunan ay atras sila at matatalo kung patuloy tayong mananatili sa ating kinatatayuan. Ang Corinth, Sangria, at Wuswa ang pinakamalakas na bansa sa Galileo. Ngayong nasa digmaan sina Corinth at Sangria. Ang bilang ng mga sundalong lumahok sa labanan ay umabot na sa ilang milyon. Bagamat nilusob ng Corinthian army ang lungsod ng Makia sa Sangria, nalabanan sila ng matiyagang pagsisikap sa pagtatanggol ng Sangrian army. Sa takot sa sumpa ni Sangria, pansamantalang inalis ng Corinthian army ang kanilang mga tropa. Samantala, ipinadala ng Corinthian Chancellor ang pinakabagong update sa digmaan pabalik sa kanilang bansa. Matapos talakayin ni Emperor Zandalas ang bagay na ito sa kanyang mga opisyal, nagpadala siya ng isang malaking hukbo upang suportahan ang Chancellor. Sa pagkakataong ito, nagpadala si Corinth ng 10 milyong sundalo. Ang kabuoang lakas ng batch ng mga sundalong ito ay napakaganda. At ang pinakamahina sa kanila ay nasa ranggo ng Immortal Ascension. 10 milyong sundalo ang nagmarcha nang may pananakot patungo sa Yantard Canyon. Nakarating agad sa Sangria ang balita ng paparating na batalyon. Isang babaeng sundalo ang agad na sumugod sa bulwagan ng Sangria Palace at lumuhod sa isang tuhod habang inihatid ang kanyang nagmamadaling ulat. Kamahalan. Nakatanggap ako ng balita na nagpadala kay Corinth ng isa pang hukbo ng 10 milyong sundalo. Nakarating na sila sa Yantard Canyon at makakarating sila sa Sangria sa loob ng 1 buwan. Si Shiona ay may mataimtim na tingin nang marinig ang ulat. Damn it! Nagmura siya. Noon pa man ay kalmado na siya at tahimik ngunit nawala ang kanyang katahimikan matapos marinig ang balita. Matapos ilabas ni Shiona ang kanyang pagkadismaya, huminga siya ng malalim at sinabing, tipunin ang milyon-milyong sundalo mula sa lahat ng ating mga base militar at utusan silang ipagtanggol sa lungsod ng Makia. Anuman ang sakripisyo, dapat nating protektahan ang lungsod ng Makia, kahit na ang buhay natin ay kabayaran nito. Naiintindihan. Matapos maglabas ng utos ang Empress, lahat ng pangunahing lungsod ng Sangria ay nagpapadala ng mga tropa sa Makia City. Kasabay nito, maraming magigiting na magsasaka ang nagboluntaryong lumahok sa digmaan. Ang Sangria ay nagtipon ng isang hukbo ng 30,000 sundalo sa loob lamang ng ilang araw. Ang 30,000 na mga sundalo ay ipagtanggol ang Makia City laban sa Corinthian army sa kanilang buhay. Samantala, patuloy na napapanahon ang Wuswa sa lahat ng nangyayari. Haha, matapos marinig ang balita, ang emperador ng Wuswa, si Fritz Ren, ay humagalpak ng tawa. Mabuti, sige at lumaban ka, makabubuti kung pareho silang mauuwi sa matinding pagkatalo. Pagkatapos, sisabog tayo at aanihin ang lahat ng samsam sa kanilang digmaan. Sa kabilang banda, ganap na walang kamalay-malay si James sa lahat ng nangyayari. Nagsimula na siyang magtanim sa isang bundok sa labas ng Southern Fortress ng Sangria. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang mundo ay hindi advanced, at ang Empyrean spiritual energy ay napakakaunting. Ito ay mas mababa kaysa sa mortal na dimensyon sa Demon Realm ngunit katulad ng kapaligiran sa lupain ng Tabal. Dahil dito, medyo mabagal ang paglaki ni James sa mundong ito. Sa kasalukuyang rate, ang kanyang Yogokara ay maaaring hindi umunlad sa ikalawang yugto pagkatapos ng 100 taon.
Hindi alam ni James kung saan pa siya pupunta kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mag-focus sa pagpapabuti ng kanyang cultivation rank. Dahil si Sophie ay nagmumuni-muni sa pag-iisa, walang ibang makakapag-set up ng time formation para sa kanya. Kung hindi, mapapabilis niya ang kanyang cultivation na mayroon siyang access sa isang time formation. Guro, nakatuon si James sa kanyang paglilinaw nang biglang may lumabas na figure mula sa celestial abode at lumitaw sa kanyang harapan. Nang marinig ang boses na tumatawag sa kanya, tumigil si James sa kanyang pagtatanim at binuksan ang kanyang mga mata. Ang taong nagpakita ay ang spirit tool ng celestial abode. Nova. Nakasuot ng itim na roba si Nova at may hawak na lumapit. Matanda na ang itsura niya at para siyang matanda na halos nasa dulo na ng kanyang buhay. Bahagyang tumango si James at nagtanong, ano bang problema? Nova. Kabanata 2569. Sinabi ni Nova, ang ilan sa mga tao sa celestial abode ay nagsabi na ang Elysian seal sa kanilang mga katawan ay nawala. Ha? Gulat na tanong ni James. Nawala na ang Elysian seal. Sagot ni Nova, oo, pagkarating namin sa mundong ito. May mga tao na gumawa ng mga tagumpay sa kanilang cultivation rank. Hindi nagtagal at marami pa ang nagsimulang gumawa ng mga pagpapabuti at alam nila na ang di umano'y Elysian seal sa kanilang mga katawan ay hindi lumitaw habang sinusubukang gumawa ng isang paglilinang. Nang marinig ito ni James ay natigilan siya. Pagkatapos, bigla niyang naalala ang mga salita ng Empress ni Sangria. Binanggit niya na ang mga tao sa mundong ito ay walang mga selyo sa kanilang katawan. At hindi pa niya narinig ang ganoong bagay. Maaari ba itong lumipas sa selyo ng mundong ito? Nawala sa pag-iisip si James. Matapos mabigang malaman kung bakit nawala ang Elysian seal habang nasa mundong ito. Pansamantala niyang inalis ang bagay na iyon. Dahil ang Elysian seal ay nawala habang nasa mundong ito. Ang kanyang 400,000 sundalo ay mabilis na nakapagpapalakas ng kanilang lakas. Nova. Tawag ni James. Nandito ako. Magalang na sagot ni Nova. Sabi ni James. MS. Si Sophie ay nasa pag-iisa ngayon at hindi maaaring gabayan ang mga sundalo sa loob ng celestial abode. Sa ngayon, tulungan mo akong bantayan sila. Patuloy na ginagamit ang mga sundalo ng mga tagapag-ayos na prutas at damo sa celestial abode. At tulungan silang umunlad hanggat maaari. Bago ako bumalik sa Earth, ang mga sundalong ito ay dapat pumasok sa sage rank. Naiintindihan. Tumango si Nova. Pagkatapos, tumingin siya kay James at sinabing, ito ay isang napakapambihirang mundo. Guro. Nagawa nitong I-seal ang heavenly path na naging sanhi ng pagkawala ng Elysian seal sa katawan ng tao. Pakiramdam ko may malaking sekreto sa mundong ito. Kung may isip mo ito, maaaring maging pabor sa iyo ang mga bagay. Natigilan si James at nagtanong. Ha? Anong klaseng sekreto? Umiling si Nova at sinabing. Yan, hindi ko alam. Gayunpaman. Sa palagay ko ay nakalagay ito sa cursed seal na inilagay sa planetang ito. Dahil ang Sangria ay matatagpuan sa gitna ng sumpa. Ginawa ito upang ang mga lalaki ay hindi makaligtas sa kanilang bansa. Sa tingin ko ang sikreto ng planetang ito ay may kinalaman sa Sangria. Maaari mong pag-isipang bumalik sa Sangria upang magtanong tungkol dito. Sige, tumango si James. Pagkatapos, pinili ni Nova na bumalik at naglaho sa isang itim na glow. Nawala sa celestial abode sa daliri ni James. Sandaling nag-isip si James. Iniisip kung ano nga ba ang sumpa ni Sangria. Bakit hindi nakaligtas ang mga lalaki sa Sangria? Wala sa mga ito ang may katuturan. Gayunpaman, ang kanyang kaalaman ay limitado. At mahirap maunawaan ang higit pa tungkol sa sumpa.
Kailangan niyang bumalik sa Sangria at mangolekta ng higit pang impormasyon upang malaman ang pinagmulan ng sumpa upang maunawaan niya ito. Kapag nagawa na iyon, kailangan niyang bumili ng mapa upang matiyak ang lokasyon ng gitnang rehiyon ng Sangria at malaman kung ano ang naging espesyal dito. Matapos makabuo ng plano, agad na umalis si James sa kagubatan ng bundok. Nagtungo siya sa Southern Fortress upang muling pumasok sa Sangria. Gayunpaman, nakakita siya ng napakalaking pulutong ng mga kababaihan sa labas ng Southern Fortress. Nagsalubong ang kilay ni James matapos silang makita. Lumapit siya at random na tinanong ang isa sa kanila. Ano ang nangyayari? Bakit marami kang umaalis sa Sangria? Tumingin ang babae kay James at sinabing, "We're doomed. Ang Sangria ay nasa kaguluhan ngayon. Sinalakay ng Corinthian Army ang ating bansa. At may balitang nagtipon sila ng 10 milyong sundalo para lipulin tayo sa isang iglap. 1/3. Marami sa mga magsasaka ng ating bansa ang tumakas." Pagkasagot ni James ay mabilis na tumakbo ang babae. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni James. Akala niya ay natakot na niya ang Grand Marshal ni Corinth para hindi na sila maglunsad ng isa pang pag-atake sa Sangria anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa hindi malamang pagkakataon, muling nagtipon si Corinth ng napakalaking hukbo upang salakayin muli ang Sangria. Kabanata 2570. Matapos malaman ang pinakabagong pag-atake ni Corinth sa Sangria, sumugod si James sa Southern Fortress at nagtanong tungkol sa digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Nalaman niyang matagal na silang nag-aaway. Ang Sangria ay nagdusa ng napakalaking pagkalugi sa panahon ng digmaan. Pinipigilan nila ang Corinthian Army sa pamamagitan ng pag-asa sa sumpa ng kanilang bansa. Ang Corinthian Army ay hindi nang ahas na manatili sa Sangria ng masyadong matagal. Kung hindi dahil sa sumpa, ang mga depensa ni Sangria ay nasira at nawasak na ngayon. Nalaman din niya na nagpadala si Corinth ng 10 milyong sundalo sa Yantard Canyon. Sa kabilang banda, nagtipon si Sangria ng 30,000 sundalo na nagplanong ipagtanggol ang Sangria sa kanilang buhay. Nabuhayan ng loob si James matapos marinig na nagtipon si Sangria ng isang hukbo na 30,000. Sa ngayon, hindi matatalo si Sangria. Gayunpaman, natakot siya na si Corinth ay patuloy na nagpapadala ng maraming sundalo para palakasin ang kanilang hukbo at salakayin ang Sangria ng buong puwersa nila. Hindi makayanan ng Sangria ang kanilang pagsalakay kahit na ang sumpa ay umaayon sa kanila. Bagamat gustong makialam ni James, isa pa rin siyang tagalabas. At walang kinalaman sa kanya ang digmaan. Ang kanyang layunin ay bumalik sa Sangria, kumuha ng impormasyon tungkol sa sumpa, at alamin kung ito ay may kinalaman sa selyo ng planeta. Bukod pa rito, hindi niya alam kung may anumang mga gusto kung maaalis ang sus. Pumasok si James sa isang lungsod sa hangganan. Dati, ito ay isang masiglang lungsod. Gayunpaman, ang mataong mga lansangan ay disyerto na ngayon. Ang ilang mga tao na nananatili sa mga lansangan ay abala sa paglikas sa bansa. Dumiretso siya sa isang grocery store. Ang may-ari ng tindahan ay isang nasa katanghaliang gulang na babae. Naglilinis siya ng kanyang tindahan habang naghahanda na rin siyang lumikas. Tanong ni James, "Ma'am, pwede ba akong bumili ng mapa?" Nagmamadaling sagot ng may-ari, "Nasa stand, tulungan mo ang iyong sarili dito." Ang mga mapa ay hindi partikular na mahalaga, kaya hindi binalak ng may-ari na dalhin ang mga ito sa kanya. Nakahanap si James ng mapa sa stand sa harap niya at siniyasat ito. Pagkatapos, tinanong niya, "Magkano ito? Maaari mo itong makuha ng libre." Matapos sumagot ang may-ari kay James ay nagmamadali itong umalis dala ang kanyang mga bagahe. Nang makita ang kanyang galit na pag-uugali,
Nakaramdam si James ng problema. Kinuha niya ang mapa at lumabas ng grocery store. Then, tumingin siya sa mapa. Mayroong maraming mga bansa sa mundong ito. Mga 10,000 mga bansa na may iba't ibang laki. Gayunpaman, mayroon lamang 3 pangunahing bansa: Corinth, Sangria, at Wuswa. Ang Sangria ay matatagpuan mismo sa gitna ng mundong ito. Tumingin si James sa mapa at sinimulan itong pag-aralan. Natuklasan niya ang pinakasentro na rehiyon ng Sangria ay isang lugar na tinatawag na Mount Crep Myrtle. Mayroong simpleng paglalarawan ng Mount Crep Myrtle sa mapa. May isang sekta na matatagpuan sa Mount Crep Myrtle na tinatawag na Crep Myrtle Sword Pavilion. Malaman na ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay matatagpuan sa sentro ng mundong ito. Nagmamadaling pumunta si James doon. Samantala, umalis na rin si Empress Shiana sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang likod ng bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion ay isang napakatahimik na lugar na may masaganang Empyrean spiritual energy sa hangin. Sa pagkakataong iyon, magkatabing naglalakad ang 2 babae. Isa sa kanila si Shiana. Si Shiana ay nakasuot ng makinis na damit, na binabalangkas ang kanyang perpektong figure. Sword Master, ano sa palagay mo ang desperadong pag-atake ni Corinth kay Sangria? Tanong ni Shiana. Ang ibang babae ay mukhang kasing edad ni Shiana at kapareho ng tangkad. Pareho siyang maganda at nakasuot ng mahaba at puting damit na may nakaborda na mahabang espada. Siya ay mesmerizing at dinala ang kanyang sarili impressively. Kabanata 2571. Siya ang pinuno ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Nakilala rin bilang Sword Master. Ang Sword Master ay nahulog sa malalim na pag-iisip at hindi sumagot ng ilang sandali. Nagpatuloy sa pagsasalita si Shiana. Napaka-ambisyoso ng Corinth. Sa heograpiya, kailangan nilang sakupin ang ating bansa upang magpatuloy sa paglalakbay sa timog upang salakayin ang Wuswa at pag-isahin ang mundo. Gayunpaman, pakiramdam ko ay hindi ganoon kadali ang kanilang intensyon. Nang marinig ito, ang Sword Master ay tumingin kay Shiana at nagtanong, "May napansin ka bang kakaiba?" Tumango si Shiana at sinabing, "I suspect na nalaman ni Corinth ang sikreto ng ating bansa. Gumagamit sila ng pag-atake sa ating bansa bilang pagtatakip at talagang darating sila pagkatapos ng Crep Myrtle Sword Pavilion." Nang marinig ito, nahulog sa malalim na pag-iisip ang Sword Master. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, ang mga sikreto ng Sangria at ng Crep Myrtle Sword Pavilion ay ipinasa lamang sa Empress ng ating bansa at sa Crep Myrtle Sword Master. Ibig sabihin, ikaw at ako lang ang nakakaalam sa kanila. Naghihinala ka ba na nailik ko sila sa mga tagalabas? Nagmamadaling paliwanag ni Shiana. Hindi naman. Paano kita pagdududahan? Sa palagay ko lang ay natuklasan ni Corinth ang aming sikreto mula sa ibang mga channel. Sumagot ang Sword Master. Imposible iyan. Ang aming mga lihim ay ipinasa lamang sa susunod na tagapagmana ng bawat henerasyon. Kapag ang ating mga posisyon ay naipasa sa susunod na kahalili ay maipapasa ito sa susunod na tao. Maliban sa mga okasyong ito, wala nang ibang channel kung saan maaari nilang malaman ang tungkol sa mga ito. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Shiana. Sana nag-o-overthink lang ako. Magkatabing naglakad ang dalawa, kung tungkol sa mga sikretong napag-usapan ng dalawa. Walang ibang nakakaalam tungkol sa kanila. Partikular na pumunta si Shiana sa Crep Myrtle Sword Pavilion para paalalahanan ang Sword Master na maging mas maingat. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pansamantalang nanatili si Shiana sa Crep Myrtle Sword Pavilion at binigyang pansin ang mga kaganapan sa labas. Kung si Sangria ay matatalo ni Corinth, hihingi siya ng tulong sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang Sword Master ng Crep Myrtle Sword Pavilion ay makapangyarihan at tiyak na kayang lutisin ang krisis ni Sangria. Matapos malaman ni James na ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay nasa gitna ng mundo,
Mabilis siyang tumawid. Mabilis siyang naglakbay at hindi man lang huminto kahit isang saglit para magpahinga. Matapos ang 7 hanggang 8 araw na paglalakbay, sa wakas ay narating niya ang Mount Crep-Myrtle. Huminto siya sa labas ng paligid ng Mount Crep-Myrtle. Sa unahan niya ay isang malawak na hanay ng bundok. Ang mga bundok ay napapaligiran ng puting ambon at tila paraiso sa di kalayuan. Nararamdaman ko ang napakalakas na sword intent dito. Habang papalapit si James sa lugar, naramdaman niya ang nakakatakot na sword intent na nagmumula sa bulubundukin sa unahan niya. Ang sword intent ay parang isang malaking alon, na patuloy na humahampas sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang sword body at sa kanyang Yogacara sword energy, hindi niya kakayanin ang sword intent. Matapos maramdaman ang sword intent, natuklasan din niya ang sword energies na naganap mula sa mga bundok sa unahan. Ang sword energies ay lumitaw mula sa mga bundok at umakyat sa kalangitan. Sa kalawakan ay naglaho sa manipis na hangin. Huffle, huminga ng malalim si James at bumulong. Tiyak na hindi ganoon kadali ang lugar na ito. Nakakatakot na ang sword intent dito lang. Nagpasya siyang magtungo sa Crep-Myrtle Sword Pavilion para makakuha ng higit pang impormasyon. Nagpasya si James na pumunta sa mas malalim na kabundukan ngunit huminto sa ilang sandali. Habang papalapit siya sa Mount Crep-Myrtle, may naramdaman siyang porma sayon. Ito ay isang sword formation na nabuo ng masaganang sword intent. Ang lakas mula sa porma sayon ay patuloy na umaatake sa kanya. Siya ay nahulog sa ulirat at nahulog sa isang malawak na karagatan habang ang mga malalaking alon ay patuloy na dumarating sa kanya. Ang malalaking alon ay humampas sa kanya at inatake siya. Kahit na mayroon siyang sword body, sapat na ang puwersa para magluwa siya ng dugo. Napatalon si James sa lakas. Biglang nagbago ang eksena sa harap niya, at bumalik siya sa realidad. Tumingin siya sa napakalaking bundok sa harap niya at bumulong. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganito kalakas na sword formation dito. Sa lakas ko, hindi ko masisira ang porma sayon. Si Ms. Sophie ay nasa pag-iisa ngayon. At wala akong tutulong sa akin na masira ang porma sayon. Anong gagawin ko? Matapos mag-isip saglit, humingi siya ng tulong kay Nova. Nova, may na-encounter akong sword formation. Maaari mo ba akong tulungang masira ang porma sayon? Ito ang gitnang rehiyon ng mundo. At gusto kong sumulong pa para mag-imbestiga. Tanong ni James kay Nova, na nasa Celestial Abode. Kabanata 2572. Ang porma sayon sa paligid ng Crep-Myrtle Sword Pavilion ay makapangyarihan at naglalaman ng napakapangangilabot na sword intent. Kahit na si James ay may sword body at tinahak ang landas ng isang swordsman, hindi niya mapigilan ang puwersa ng sword intent. Si Nova lang ang dapat niyang hingan ng tulong. Si Nova ay isang anyo ng buhay na ipinanganak sa loob ng Celestial Abode at sumusunod sa paglalakbay ng isang Grandmaster. Kaya, ang kanyang lakas ay hindi rin maarap. Hindi nagtagal, sumagot si Nova, I can break it. Kahit na ito ay isang potent formation. Ito ay isang piraso ng cake para sa akin. Tulungan mo akong masira ang formation. I have to investigate how this place is connected to the curse. Naiinip na sabi ni James. Sige. Umalangaw-ngaw ang boses ni Nova mula sa Celestial Abode. Kasunod noon, isang malakas na puwersa ang nagmula sa loob ng Celestial Abode at bumalot sa katawan ni James. Maaari ka nang dumaan sa formation ngayon, Master, as long as you don't willingly expose yourself. Walang makakakita sa iyo, ani Nova. Naramdaman ni James ang malakas na puwersa sa paligid niya na nagtago ng kanyang enerhiya at aura mula sa iba. Nakahinga siya ng maluwag nang matanggap ang tulong ni Nova. Naglakad si James papunta sa formation. Hindi siya naitaboy ng porma sayon sa pagkakataong ito. Tahimik na dumaan si James.
papasok sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Matapos dumaan sa Porma Sion, siya ay nasa loob ng Mount Crep Myrtle. Ang Mount Crep Myrtle ay napakalaki at sakop ang isang malawak na lugar. Natuklasan ni James na mayroong libo-libong bundok. At ang matinding sword intent ay lumitaw mula sa kanila. Kasabay nito, nagkaroon din ng mga tipak ng sword energy mula sa mga bundok. Bumulong si James. Tulad ng inaasahan mula sa isang sword pavilion. Napakaraming sword intent sa lugar na ito. Pagkatapos tumingin sa paligid, napansin ni James ang isang bundok sa gitna. Nahulaan niya na ang bundok ay ang sentro ng Mount Crep Myrtle at ang pangunahing bundok kung saan matatagpuan ang Crep Myrtle Sword Pavilion. Kailangan niyang maglakbay sa pangunahing bundok upang malaman ang higit pa tungkol sa sumpa. Tahimik na sumulong si James papunta sa bundok. Sa daan, nakita niya ang maraming disipulo ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Na lahat ng kababaihan na may iba't ibang lakas. Ang mas malakas ay nasa Tribulation rank. At ang mas mahina ay nasa Supernatural rank. Gayunpaman, walang sinuman sa mga alagad ang maaaring gumawa ng madama ang kanyang pag-aral. Hindi nagtagal. Nakarating siya sa pangunahing bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang bundok ay 10,000 metro ang taas at napakatarik. Ang tuktok ng bundok ay napapaligiran ng puting ambon at tila isang paraiso. Sa paanan ng bundok ay isang tapyas na bato na may sinaunang script espada. Bagamat hindi nabasa ni James ang salita, naglabas ito ng makapangyarihang sword intent. At halos mahulaan niya ang kahulugan ng salita. Hindi nagtagal doon si James at mabilis na umakyat sa hagdanan papunta sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Maraming magagandang gusali ang nakatayo sa ibabaw ng bundok. At maraming disipulo ang naglibot. Hindi gaanong alam ni James ang Crep Myrtle Sword Pavilion o ang istruktura ng bundok. Kaya, gumala siya sa paligid ng bundok na walang layunin. Pagkatapos sumulong sa pangunahing tuktok, dumaan siya sa ilang palasyo. Sa daan, nakita niya ang maraming disipulo ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ngunit wala sa kanila ang nakakaramdam sa kanya dahil nakatago ang kanyang enerhiya. Saan ako pupunta para imbestigahan ang sumpa? Huminto si James sa isang open space at pinagmasdan ang paligid. Maraming gusali ang nakapalibot sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung saan siya susuriin. Sa sandaling iyon, may dumating na dalawang babae mula sa malayo. Ang babaeng naglalakad sa unahan ay nakasuot ng slim, asul na damit na may nakaberda na salita at larawan ng espada. Napakahaba ng buhok niya na abot bewang. Mislan at maganda ang mukha niya. Nagpakitang gilas ang babae. Sword Master. Nagtanong ang babae sa likod niya. Bakit pumunta si Empress para bisitahin ang Crep Myrtle Sword Pavilion? Anong intensyon niya? Huminto ang Sword Master, nag-isip sandali, at sumagot. Ang Sangria ay nahaharap sa isang krisis ngayon. Nag-aalala lang si Empress na masisira si Sangria. Dahil ang mga bagay ay nasa isang kritikal na kalagayan. Siya ay dumating upang humingi ng tulong sa akin sa pagtataboy sa Corinthian Army. Sword Master, narinig ko ang chismis na may binabantayan ang Crep Myrtle Sword Pavilion. Totoo ba? Sinulyapan siya ng Sword Master at nagtanong. Narinig mo ba ang tungkol dito? Galing kanino? Kabanata 2573. Sinabi ng babaeng disipulo. Isa itong chismis na narinig kong kumakalat sa labas ng mundo. Oh, ganoon ba? Bahagyang natigilan ang Sword Master. Sinabi ng babaeng disipulo. Oo, ang buong mundo ay kumakalat na ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay nagpoprotekta sa sikreto ni Sangria. Ang sinumang magbubunyag ng lihim ay aalisin ang sumpa at magkakaroon ng malaking kapalaran. Anong biro? Bahagyang sinabi ng Sword Master. Gabi na, na-dismiss ka, bumalik ka na at magpahinga. Sige. Tumalikod ang babaeng alagad at umalis.
Tumabi si James at nakikinig sa usapan nila. Nahulog siya sa pag-iisip. Ang mundo sa labas ay nagkakalat ng tsismis na ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay nagpoprotekta sa sikreto ni Sangria. Totoo ba yan? Hindi kaya ang lugar na ito ay talagang may kaugnayan sa Sangria's curse? Pagkatapos, tumingin si James sa babaeng tinawag na Sword Master. Ang Sword Master ay nakatayo sa ilang metro ang layo sa kanya ngunit hindi niya nararamdaman ang kanyang presensya. Ang Sword Master ay may nag-iisip na ekspresyon, na mabilis na napalitan ng isang mataimtim na tingin. Maya-maya, tumalikod siya at umalis. Maaring sabihin ni James sa Sword Master na alam ang tungkol sa lihim ng mundo. At lihim niyang sinundan siya. Ang Sword Master ay nagtungo sa isang manor sa likod ng bundok. Pagdating sa mansyon, sumalubong sa kanya ang Empress ni Sangria. Medyo gabi na para pumunta ka rito. Sword Master, may problema ba? Si Shiana ay nakasuot ng manipis na damit. Malabo na ipinapakita ang kanyang balat at napaka-akit sa kanyang hitsura. Lumapit ang Sword Master at umupo. Pumasok si James sa loob at tumabi. Nang makita niya si Shiana, natigilan siya at bumulong. Bakit nandito ang Empress ni Sangria? Hindi siya nagpakilala at pinagmasdan sila sa gilid. Nakakunot ang noo. Sinabi ng Master ng Sword. Narinig ko lang mula sa aking nasasakupan na may kumalat na tsismis na ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay nagpoprotekta sa sikreto ni Sangria at na ang pagbubunyag ng lihim na nakatago sa loob ng ating pavilion ay aalis ng sumpa sa Sangria, na nagpapakita ng mahusay, mga kapalaran. Nagulat na sabi ni Shiana. Oh, ganun ba? Hindi ko pa narinig ang tungkol dito. Ang Sword Master ay tumango at sinabing, malamang totoo na may kumalat na tsismis. Nakakaalarma. At nagpadala na ako ng mga alagad para imbestigahan ito kaagad at alamin kung sino ang nagpakalat ng balita. Pinaghihinalaan mo ba ako? Napatingin si Shiana kay Sword Master. Ang Sword Master ay galit na umiling at sinabing, ikaw at ako lang ang nakakaalam ng mga sekretong ito ngayon. Hindi ako nagdududa sa iyong kainosentehan. Iniisip ko lang kung sino pa ang makakaalam nito maliban sa iyo at sa akin. Maingat na pinakinggan ni James ang usapan nila sa gilid. Nang marinig niya ito, nataranta rin siya. Anong klaseng sekreto ang pinag-uusapan ng dalawa? May kaugnayan ba ito sa Sangria's curse? May kaugnayan ba ang sumpa ni Sangria sa sumpa sa mundong ito? Nanatiling nakatago si James at binigyang pansin ang usapan ng dalawang babae. Sa takot na baka mapansin niya ang anumang palatandaan, naging solemn na ang magandang mukha ni Shiana. Kung ang labas ng mundo ay nagkakalat ng ganitong mga tsismis, ito ay magiging lubhang disadvantageous sa amin. Sa lalong madaling panahon, ang ating mga kalaban ay hindi lang si Corinth kundi ang buong mundo. Napabuntong hininga ang Sword Master. Oo, ang Sangria ay may napakahabang kasaysayan. At ang sumpa ay napaka-pambihira. Kapag mas lumaganap ang mga alingaw-ngaw, ang Sangria ay nasa malaking panganib. Si Shiana at ang Sword Master, ang dalawang magagandang babae, ay tumingin sa isa't isa ng may kataimtiman. Maaaring lumitaw ang nakatadhana. Biglang may naalala si Shiana. Isang The Sword Master ay nagulat. After a brief moment, she said, mga alamat lang yan. Walang anumang patunay kung totoo ang mga ito. Sabi ni Shiana, lahat ng tungkol sa sumpa ay mito lang din. Di ba? Napakalakas ng pakiramdam ko na malapit nang lumitaw ang nakatadhana na binanggit mula noong sinaunang panahon. Kung siya ay lumitaw, pagkatapos ay ang sumpa ng ating bansa ay aalisin. Labis na naintriga si James sa kanilang pag-uusap. Gayunpaman, hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Shiana o ang Sword Master. Tama iyan. Ako ang nakatadhana na sinasabi mo. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw. Napatingin si James at ang dalawang babae sa direksyon ng tunog.
Isang tao ang lumabas mula sa dilim. Nakasuot siya ng itim na damit at may taas na halos 180 sentimetro. Wala siyang masyadong outstanding appearance pero hindi rin pangit. Gayunpaman, siya ay nagkaroon ng isang napaka-disenteng hitsura. Mahinahon siyang naglakad palabas ng dilim habang nakakross ang mga kamay sa likod. Nang makakita ng tagalabas, agad na tumayo si Shiana at ang Swordmaster ng sabay. Pareho silang maingat na tumingin sa nanghihimasok. Lumapit ang lalaki, tumingin sa dalawang babae, at walang pakialam na sinabi, "Ang pangalan ko ay Walgonis Jackson." Kumunot ang noo ni Shiana at nagtanong, "Walgonis Jackson, ano ang iyong pagkakakilanlan?" Sumagot si Walgonis, "Hindi mo kailangang malaman ang tungkol dito." Sabi ng Swordmaster, "Sabi mo ikaw ang nakatadhana. Ano ang nakatadhana mong gawin?" Lumapit si Walgonis, umupo, at mahinahong sumagot sa tanong niya. "Inutusan akong kumuha ng diskarte sa pakikipaglaban sa espada. Pagkatapos makuha ang mga ito, magagawa kong iangat ang sumpa ni Sangria at makukuha ko ang curse magic na inilagay sa Sangria." Nang marinig ito, naramdaman ng dalawang babae na malamig ang kanilang dugo. Tanong ni Shiana, "Sino ang nagpapadala sa iyo dito?" Tinitigan siya ng master ng espada at nagtanong, "Ano pa ang alam mo?" Nag-isip sandali si Walgonis at sinabing, "Noong unang panahon, ang Ancestral Swordmaster ay naglaslas sa mundong ito. Ngunit ang Ancestral Talisman Master ay hindi nakayanan na makita ang mundong ito na nawasak at gumamit ng isang mabigat na curse magic upang i-seal ang mundong ito. Pagkatapos, nag-iwan siya ng isang malaking pamana, na siyang makapangyarihang curse magic sa gitna ng mundong ito. Sa mas tiyak na pagsasalita, ito ay nasa loob ng Sangria. Pagkatapos, ang Ancestral Talisman Master at ang Ancestral Sword Master ay nakipaglaban sa isang matinding labanan sa mundong ito. Ngunit nauwi ito sa isang kurbata. Ang Ancestral Sword Master ay nagtayo ng Crep Myrtle Sword Pavilion at iniwan ang kanyang mana doon. 1 metro ang nakatadhana, at naparito ako upang kunin ang Ancestral Sword Master at ang mana ng Ancestral Talisman Master. Ang sumpa na inilagay sa Sangria ay aalisin pagkatapos maalis ang mana ng Ancestral Talisman Master. Binitiwan ni Walgonis ang kanyang mga labi at nagkwento ng nakaraan. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Shiana. Lubos niyang pinagdudahan ang pagkakakilanlan ni Walgonis. Masyadong nagkataon para sa nakitang lumitaw kaagad pagkatapos sabihin ito. Tumingin siya kay Walgonis at sinabing, "Bakit ako naniniwala na ikaw ang nakatadhana?" Sabi ni Walgonis, "Ang nakatadhana ay hindi apektado ng sumpa ni Sangria. Ang sumpa ng iyong bansa ay hindi masama sa akin. Ang kailangan ko lang gawin ay manatili sa Sangria ng mahigit 1 buwan. At sa huli ay maniniwala ka sa akin." Nang marinig ito, si Shiana at ang Swordmaster ay nagsimulang mag-usap sa isa't isa ng pabulong. Bulong ni Shiana, "Yun nga ang sinasabi sa akin ng dating Empress noong ipinasa niya sa akin ang trono. Sinabi niya sa akin na ang taong hindi apektado ng Sangria's Cruise ay ang nakatadhana. At makukuha niya ang pamana na naiwan ng Ancestral Talisman Master." Nag-isip sandali ang Swordmaster at sinabing, "Nang ipinasa sa akin ng dating Master ng Sword ang posisyon, sinabi niya na ang Supreme Sword Fighting Techniques ay hindi makukuha ng sinuman. Tanging ang nakatadhana lamang ang makakamit nito. At saka, ang taong ito ay hindi natatakot sa sumpa at may 2 espesyal na katangian. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng sword body at sword energy ng Ancestral Sword Master." Sabi ni Shiana, "Huwag muna tayong kumilos ng padalos-dalos sa ngayon at tingnan kung ano ang mangyayari sa 1 buwan. Ma'am, hihintayin natin kung hindi siya maapektuhan ng sumpa ng Sangria." Bagamat nag-uusap ang dalawa sa pananahimik na tono, naririnig pa rin sila ni James.
Matapos makinig sa kanilang pag-uusap, hinawakan ni James ang kanyang ilong at bamulong. Nagtanim ako ng sword body at mayroon akong sword energy ng Ancestral Sword Master. Hindi ba ako akma sa paglalarawan? Ako kaya ang nakatadhana? Curious si James. Siya ay walang alam sa lahat ng bagay na ito. Ngunit alam na ni Walganas ang mga ito. Ano nga ba ang nangyayari? Naguguluhan si James. Gusto niyang ilantad ang kanyang sarili at tinanong sila tungkol dito. Gayunpaman, naruroon si Walganas. At pinakamabuting huwag magpakita ngayon. Pagkatapos ibunyag ang kanyang sarili, maaaring ma-frame siya ni Walganas. At mahirap ipaliwanag ang sitwasyon. Hindi naman apektado ng sumpa ang nakatadhana. Ha? Hindi ba ako apektado? Na-curious si James at iniisip kung hindi siya maapektuhan ng sumpa ni Sangria. Kumpirmahin ang kanyang haka-haka. Kailangan niyang manatili sa Sangria ng higit sa 1 buwan. Gayunpaman, ito ay magiging isang napaka-peligrong aksyon. Mawawalan siya ng buhay kung hindi siya nakatadhana. Tanong ni James kay Nova, na nasa Celestial Abode. Sinabi ng Sword Master ng Crep Myrtle Sword Pavilion na ang nakatadhana na mag-angat ng sumpa ay mayroong sword body at ang sword energy ng Ancestral Sword Master. Talagang akma ako sa paglalarawan nitong nakatadhana. Nova, sa tingin mo ba ako ang nakakatandang pinag-uusapan? Hindi nagtagal. Sumagot si Nova, hindi ko alam. Sabi ni James, ngayon, medyo naiintindihan ko na ang mga sikreto ni Sangria. May sumpa sila sa kanilang bansa dahil ang taong nagsumite ng curse magic. Ang Ancestral Talisman Master, ay nag-iwan ng kanyang mana dito. Sabi ni Nova, mas kaunti ito sa kung ano ang naisip ko. Tanong ni James, kung gayon. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Sagot ni Nova, hindi ko kayo mabigyan ng tiyak na sagot. Ikaw na mismo ang mag-isip nito. Dapat ba akong manatili sa Sangria ng 1 buwan para makita kung immune ako sa sumpa? Kung gusto mo, sige at subukan mo. Hindi nagbigay ng tiyak na sagot si Nova kay James bagkus ay pinakiusapan lang siyang sundin ang kanyang puso. Lalong naguluhan si James. Hindi sigurado sa susunod na gagawin. Gusto niyang pag-usapan ang mga bagay-bagay kay Sophie. Gayunpaman, kahit anong tawag nito sa kanya, hindi ito tumugon. No choice si James kundi sumuko. Si Walganas ay lumitaw at inangkin na siya ang nakatadhanang tao. Mula sa mga lihim na ipinasa kay Shiana at sa Sword Master. Alam talaga nilang may lalabas na nakatadhana. Gayunpaman, wala sa kanila ang makapagkumpirma kung si Walganas ang nakatadhana. Ang tanging paraan upang ma-verify ang pagkakakilanlan ni Walganas ay sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na manatili sa Crep Myrtle Sword Pavilion sa ngayon. Ang Sword Master ay nagsabi, Mr. Jackson, dahil hindi namin makumpirma ang iyong pagkakakilanlan bilang isang nakatakdang tao, maaari mo na lang kaming patuloyin sa Crep Myrtle Sword Pavilion ngayon at pag-usapan ang bagay na ito pagkatapos ng 1 buwan. Sinabi ni Walganas, naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin. Dahil nag-aalala ka, mananatili ako rito ng 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, sigurado akong maniniwala ka sa akin. Pagkatapos, inayos ng Sword Master ang pansamantalang tirahan para sa Walganas sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Kabanata 2576. Si Walganas ay binigyan ng pansamantalang tirahan sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Pagkatapos, nagkita muli si Shiana at ang Sword Master. Pinag-usapan ng dalawa ang pangyayari. Nag-aalalang sinabi ni Shiana, Sword Master, itong si Walganas ba talaga ang nakatadhana mula sa alamat? Ang Sword Master ay umiling at sinabing, hindi ko alam. Ngunit kung maaari siyang manatili sa Sangria ng higit sa 1 buwan at makuha ang eksaktong espada mga diskarte sa pakikipaglaban na nakatago sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Siya ang nakatadhana.
Tumango si Shiona at sinabing, "Napagod na ako. Sana talaga siya na ang nakatadhana na magbubuhat ng sumpa ni Sangria. Pagkatapos, sa wakas ay maaari ko nang buwagin ang bansa at magpatuloy sa aking sariling mga pakikipagsapalaran. Hindi kami nagmamadali. Tingnan natin kung paano ito napupunta." Sinabi sa akin ng aking guro na ang nakatakdang tao ay kailangang hanapin ang mga diskarte sa pakikipaglaban sa espada na nakatago sa loob ng Crepe Myrtle Sword Pavilion ng mag-isa. "Ma'am," tumango si Shiona, "sinabi sa akin ng dating Empress na bagamat ang sumpa ay nasa loob ng ating bansa, walang nakakaalam ng lokasyon nito. Ang nakatadhana lamang ang makakahanap nito." Nagkaroon ng maikling pag-uusap ang dalawa. Samantala, sinimulan ni James na pagsama-samahin ang mga kwento. Gayunpaman, napakakaunting naipasa kay Shiona at sa Swordmaster dahil ang mga pangyayaring ito ay nangyari noon pa man. Kaya naman, bahagi lang ng katotohanan ang alam nila. Si James ay patuloy na nagkukubli sa dilim at iniisip ang sitwasyon. Baka siya nga ang nakatadhana kung tumpak ang bersyon ng kwento ng Swordmaster. Nagpasya si James na pansamantalang magtago sa Crepe Myrtle Sword Pavilion sa loob ng 1 buwan para makumpirmo kung ang kanyang katawan ay naapektuhan ng sumpa. Gayunpaman, nag-aalala siya na may masamang mangyari at isumpa siya. Kaya naman, ipinaalam niya kay Nova na magiging handa na agad itong palabasan ng bansa kung naramdaman niyang apektado ng sumpa. Pagkatapos ay gumawa ng mga paghahanda para sa pinakamasama kasama si Nova. Medyo gumaan ang pakiramdam ni James. Pagkatapos, nagtago siya sa loob ng Crepe Myrtle Sword Pavilion. Samantala, ang mga alingaw-ngaw tungkol sa Sangria ay patuloy na kumalat sa buong mundo. Narinig mo na ba ang tsismis na ang Ancestral Swordmaster ay nag-iwan ng malaking pamana sa Crepe Myrtle Sword Pavilion noong sinaunang panahon? Ancestral Swordmaster. Sa palagay ko nakita ko na ang pangalang iyon sa mga sinaunang talaan ng aking pamilya. Siya ay isang walang kapantay na powerhouse na umiral noong sinaunang panahon. Gayun din, tila ang Sangria's Curse ay sumasali sa Curse Magic. Ang Crepe Myrtle Sword Pavilion ay matatagpuan sa gitna ng Sangria, at ang diskarte sa pakikipaglaban sa espada ay konektado sa Curse Magic. Narinig ng mga magsasaka mula sa buong mundo ang bulong-bulungan. Samantala, naging viral din ang selyo ng mundo. Walang nakakaalam kung sino ang kumakalat ng tsismis. Ngunit sila ay eksaktong tulad ng sinabi ni Wolganas. Sa sandaling iyon, nakaupo si Emperor Fritz sa pangunahing bulwagan ng Wushua Palace at nakikinig sa mga ulat ng kanyang mga nasasakupan. "Ano ang sinabi mo? Kataas-taasang espada, mga diskarte sa pakikipaglaban." "Oo, kamahalan. Ang pinakamataas na sword fighting technique na ito ay naiwan ng Ancestral Swordmaster. Isang napakalakas na powerhouse ng nakaraan. Sinasabing maaaring maabot ng isa ang Grand Emperor rank o maging ang Ancestral God rank pagkatapos makuha ang mana. Pagkatapos nito, ang selyo sa mundong ito ay aalisin. At maaari nating pangunahan ang Wushua na maging pinakamalakas sa bansa sa universo." Nang marinig ito, naintriga si Emperor Fritz. Sumigaw siya. Agad na kunin ang mga powerhouse ng ating bansa na nagtungo sa Crepe Myrtle Sword Pavilion at kunin ang pinakamahalagang sword, mga diskarte sa pakikipaglaban anuman ang mangyayari. Naiintindihan. Kasabay nito, narinig ng powerhouse sa buong mundo ang tungkol sa mga alingaw-ngaw. Ang pinakamahusay na sword fighting techniques at ang kakilakilabot na curse magic ay nakakuha ng atensyon ng maraming powerhouses. Kabanata 2577. Kahit na ang ilang mga nakatagong powerhouse na hindi nagpakita sa labas ng mundo sa loob ng maraming taon ay unti-unting nagsiwalat. Maraming cultivator ang pumunta sa Sangria's Crepe Myrtle Sword Pavilion. Tinitingnan ang walang kapantay na diskarte sa pakikipaglaban sa espada at ang curse magic.
Halos lahat ng mga powerhouse sa buong mundo ay naglalakbay sa Sangria. Ang Sangria ay malapit nang humarap sa isang malaking bagyo dahil ito ay naging sentro ng hindi mabilang na mga magsasaka. Samantala, nanatiling nakatago si James sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion at hindi nagpakilala. Lumipas ang mga araw sa isang kisap mata, at si James ay nanatili sa Crep Myrtle Sword Pavilion ng halos kalahating buwan. Sa kabuuan, halos 20 araw na siya sa teritoryo ng Sangria. Habang papalapit siya sa isang buwan, mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Pagkatapos ng kalahating buwan, maraming malalakas na paglalakad at nakapasok din sa paligid ng Mount Crep Myrtle. Ang Corinthian Army ay muling natipon at sinisimulan ang kanilang pag-atake sa Macchia City ng Sangria. Sa likod ng bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion, si Shiana at ang Sword Master ay magkatabing naglakad sa isang paliko-likong landas. Nag-aalalang sinabi ni Shiana, ang ating mga front lines ay nasa isang krisis ngayon. Sinasalakay na ng Corinthian Army ang Macchia City. Kung bumagsak ang Macchia City, pupunta ang Corinthian Army sa Imperial Capital. Ang Sword Master ay nag-aalala ring sinabi, ang mga sekreto ng Crep Myrtle Sword Pavilion ay kumalat. Maraming powerhouse ang naghihintay sa labas ng bundok at hinihiling na iwaksi natin ang ating formation. Nakakabahala na. Tanong ni Shiana, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sword Master. Nag-isip sandali ang Sword Master at sinabing, maghihintay lang tayo. Kapag ang pananatili nila ay lumalapit sa isang buwang marka, natural na silang aalis sa Sangria. Tulad ng para sa labanan sa frontline, kailangan nating manindigan at ipagtanggol ang Macchia City sa lahat ng paraan. Sabi ni Shiana, dapat kaya nating labanan ang unang alon ng mga pag-atake. Gayunpaman, nag-aalala ako na si Corinth ay patuloy na magpadala ng mas maraming tropa at magsasaka upang salakayin ang Sangria. Siguradong babagsak ang ating bansa kung patuloy tayong hahampasin. Huff! Bumantong hininga ang Sword Master at sinabing, maghintay pa tayo ng kaunti pa. Kung si Wolganes ang nakatadhana, kukunin niya ang pinakamataas na diskarte sa pakikipaglaban sa espada at ang curse magic. Pagkatapos, ang ating misyon ay matatapos, at hindi na kailangan pang umiral ang Sangria. Sabay naglakad ang dalawa at pinag-usapan ang sitwasyon. Isang malaking bilang ng mga powerhouse ang nagtipon sa labas ng gate ng bundok. Patuloy silang sumisigaw. Hinihiling na iwaksi ng Crep Myrtle Sword Pavilion ang porma sayon sa paligid ng bundok. Gayunpaman, hindi sila pinansin ng Sword Master ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Nalaman ni James, na nakatago sa paligid, ang tungkol sa sitwasyon. Hindi niya inaasahan na maraming powerhouse ang lalabas sa labas ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Umalis siya sa Crep Myrtle Sword Pavilion at nagpakita sa labas ng gate ng bundok. Hindi bababa sa 1,000 powerhouse ang nasa labas ng gate ng bundok. Karamihan ay nasa Tribulation rank, at ang ilan ay nasa Sage rank. Gaano man katatag ang porma sayon ng Crep Myrtle Sword Pavilion, hindi nito kayang labanan ang mga pag-atake ng mga powerhouse na ito kung pipiliin nilang lusutan ito ng pilit. Pagkatapos umalis sa paligid ng bundok upang suriin ang sitwasyon, bumalik si James sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Sa nakalipas na kalahating buwan, si James ay lihim na nanunood ng Wolganes. Gayunpaman, nagkulong si Wolganes sa silid at pinagsama sa kanyang paglilinang. Hindi siya umalis at tuluyang binaliwala ang mga gawain sa labas ng mundo. Nais ni James na magtanong tungkol sa background ni Wolganes ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon dahil hindi kailanman lumakad si Wolganes. Pagkatapos bumalik sa Crep Myrtle Sword Pavilion, naglakad-lakad si James nang walang patutunguhan. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, hinanap niya si Shiana at ang Sword Master. Saglit na nagkwentuhan ang dalawa at saka naghiwalay.
Ang Swordmaster ay naglakad papunta sa likod ng bundok. May 9 na palapag na tore sa likod ng bundok. Ilang alagad ang nagbabantay sa pasukan ng tore. Nang makitang lumitaw ang Threepmyrtle Swordmaster, magalang siyang binati ng mga gwardya. Swordmaster, Ma'am! Tumango ang Swordmaster bilang tugon at naglakad papunta sa kanya na palapag na tore. Kabanata 2578. Sumunod si James sa pasukan ng tore. Mayroong ilang mga sinaunang script na nakaukit sa mga beam ng pasukan. Sila ay mula pa noong sinaunang panahon. At hindi sila mabasa o maunawaan ni James. Natigilan siya sandali at sinundan ang Swordmaster sa tore. Natuklasan ni James na medyo malawak ang loob ng tore. Ang unang palapag ay halos 1,000 metro kwadrado. Ang lugar ay nilagyan ng hindi mabilang na mga bookshelf na puno ng mga libro. Ang Swordmaster ay hindi nanatili sa unang palapag ngunit tumungo sa hagdan patungo sa 9 na palapag. Sinundan siya ni James sa 9 na palapag. Pagkarating ng Swordmaster sa 9 na palapag, hinanap niya ang mga libro. Hindi nagtagal, nakakita siya ng isang sinaunang libro sa isang bookshelf. Pagkatapos, humanap siya ng isang sulok na mauupuan at seryosong magbasa ng libro. Samantala, pinagmasdan ni James ang kanyang paligid. Kinuha niya ang isang libro at nalaman na ang mga salita sa libro ay wala sa isang wika mula sa Earth. Kaya imposible para sa kanya na basahin ang mga ito. Matapos suriing mabuti ang libro, wala pa rin siyang maintindihan. Kaya ibinaba niya ang libro. Bagamat inilapag niya ang libro ng napakalambot, nagdulot pa rin ito ng tunog. Ang Swordmaster, na nakatutok sa kanyang libro, ay may naramdaman at tumingin sa tunog. Nakita niya ang isang libro na nakikitang gumagalaw at kumunat ang noo niya. Nagha-hallucinate ba ako? Ibinaba niya ang libro sa kanyang kamay at naglakad. Nang makita ang Swordmaster na papalapit, si James ay likas na sumandal sa bookshelf upang maiwasan ang Swordmaster. Dahil nakatago ang kanyang aura at hindi siya magapi, hindi siya makita ng Swordmaster. Lumapit siya, kinuha ang librong inilapag ni James, at pinagmasdan ito sandali. Muling iniskan ng Swordmaster ang kanyang paligid. Matapos makahanap ng hindi pangkaraniwan, bumalik siya sa kanyang orihinal na lugar at umupo upang ipagpatuloy ang pagbabasa ng kanyang libro. Tahimik na lumapit si James at pinanood siya sa gilid. Sinigurado niyang magaan ang mga yabag niya at halos tahimik lang. Gayunpaman, ang Swordmaster ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay hindi kapani-paniwalang malakas at naging isang sage maraming taon na ang nakalilipas. Dati, hindi niya pinapansin, kaya na-miss niya ito. Gayunpaman, naramdaman niyang may mali sa pagkakataong ito. Hindi niya napansin ang tunog ng mga yabag ni James. Hindi niya itinaas ang kanyang ulo ngunit ginamit niya ang kanyang divine sense upang suriin ang kanyang paligid. Sa kabila nito, hindi niya naramdaman ang sinuman sa paligid niya. Sino ang sumusunod sa akin? Napaisip ang Swordmaster sa kanyang sarili. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang papalapit na mga yabag, na para bang nakatayo sa harapan niya ang sumusunod sa kanya. Nasabi niya na ang mga tao ay nakatayo sa kalahating metro ang layo at nakatingin sa kanya. Ibinaba ng Swordmaster ang libro sa kanyang kamay at tumingin ng diretso kay James. Bagamat wala siyang makita, nagpanggap siyang kalmado at mahinang sinabi, "Dahil nandito ka na, bakit hindi mo ipakilala ang iyong sarili?" Nagulat si James nang marinig iyon. Natuklasan kaya niya ako. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, kumalma siya. Tiniyak sa kanya ni Nova na tinago ang kanyang aura at hindi siya nakikita. Walang makakakita sa kanya hanggat hindi siya nagpakilala. Sa pag-iisip nito, gumaan ang pakiramdam niya at napaatras ng ilang hakbang. Hindi mahanap ng Swordmaster si James. Hindi niya naramdaman ang sinuman sa paligid niya. Gayunpaman, naririnig niya talaga ang mga yabag. Tumingin siya sa harap at sinabing,
Bakit ka nagtatago? Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ako magpipigil sa'yo kung hindi ka magpapakita. Si James ay hindi nakaramdam ng pananakot sa kanya at casual na lumingon. Para umalis. Kabanata 2579. Naramdaman ng Swordmaster na umalis na si James. Bagamat nasasabi niya ang eksaktong lokasyon ni James mula sa mga yapak. Hindi siya kumilos laban sa kanya dahil sa takot na ang nakatagong tao ay nananaig. Kung hindi, siguradong naramdaman niya ang kanyang aura. Pagkaalis ni James, sumimangot ang Swordmaster at nagsuot ng solemn na ekspresyon. 2/3. Sino yun? Mayroon kaming pormasayo na nagpo-protekta sa Crepe Myrtle Sword Pavilion. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makadaan dito. Paano makapasok ang isang tagalabas sa Crepe Myrtle Sword Pavilion at palihim akong susundan? Ano nga ba ang layunin ng taong ito? Ang Swordmaster ay naguguluhan. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng taong sumusunod sa kanya o ang motibo ng taong iyon. Mabilis na umalis ang Swordmaster sa tore at tinungo si Shiana. Sa sandaling iyon, si Shiana ay nasa isang manor sa Crepe Myrtle Sword Pavilion kung saan siya tumuloy. Nakaupo siya sa damuhan sa labas ng manor at tulala siyang nakatingin sa langit. Ang Swordmaster ay sumugod at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang tao na sumusunod sa kanya sa Crepe Myrtle Sword Pavilion. Gulat na tanong ni Shiana, "Sinasabi mo ba na may sumusunod sa iyo?" Tumango ang Swordmaster at sinabing, "Oo, malinaw kong naririnig ang mga yabag ngunit wala akong makitang sinuman o makaramdam ng anumang enerhiya sa paligid ko. Nasa 7th stage ka na ng Sage rank at isa ka ng Sage King. Halos hindi ka na magagapi sa mundo namin. Paano kahit hindi mo maramdaman ang aura ng taong ito?" Hindi makapaniwala si Shiana. Ang Crepe Myrtle Swordmaster ay nasa ika-7 yugto ng Sage rank. Ang mga magsasaka sa una hanggang ika-6 na yugto ng Sage rank ay tinawag na Sage. Samantala, ang mga cultivator sa Sage rank 7th to the 12th stage ay tinawag na Sage Kings. Ang Crepe Myrtle Swordmaster ay ang pinakamalakas na tao sa mundong ito. Gayunpaman, ang kanyang katayuan bilang pinakamalakas na tao ay isang bagay sa ibabaw. Ang iba pang mga malalakas na magsasaka ay nanatiling nakatago at bihirang ilantad ang kanilang sarili sa mundo. Na naging dahilan upang sila ay makalimutan ng mundo. Sa kabila noon, ang Swordmaster pa rin ang pinakamalakas sa mga kilalang cultivator. Mahirap para kay Shiana na maniwala na may makakasunod sa Swordmaster nang hindi natuklasan. Sobrang seryoso. Ang Swordmaster ay may masamang tingin. Sinabi ni Shiana, "Ang pagbuo ng Crepe Myrtle Sword Pavilion ay itinayo ng isa sa iyong mga ninuno maraming taon na ang nakararaan. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang iyong ninuno ay isang powerhouse na naging isang divine sage. Sino ang makakadaan sa formation ng hindi nasaktan?" Walgones. Sabay nagsalita si The Swordmaster at Shiana. Tumango ang Swordmaster at sinabing, "Ma'am, ang pormasayon ng Crepe Myrtle Sword Pavilion ay umiral na mula pa noong sinaunang panahon. At walang kakayahan ng mga tagalabas na masira ito. Gayunpaman, dumaan dito si Walgones nang hindi nasira ang pormasayon. Ang taong sumusunod sa akin ay si Walgones." Nagtatakang tanong ni Shiana, bakit kanya susundan? Sinusubukan kaya niyang makuha ang supreme sword fighting techniques na nakatago sa Crepe Myrtle Sword Pavilion. Umiling ang Swordmaster. Samantala, ganap na hindi alam ni James na napagkamalan ng Swordmaster na si Walgones ang taong lihim na sumusunod sa kanya. Sa sandaling iyon, gumala siya sa ilan sa mga bundok sa Crepe Myrtle Sword Pavilion. Napakalaki ng Crepe Myrtle Sword Pavilion. At mayroon itong kabuoang 1,008 bundok. Ang mga disipulo ay nakakalat sa lahat ng mga bundok na ito. Masayang gumala si James sa kabundukan.
Nararamdaman niya ang sword intent na namumula sa mga bundok. Kasabay nito, ang sword energies ay lalabas mula sa mga bundok. Kahit na ang mga hibla ng sword energy ay mahina, ang mga ito ay makapangyarihan kapag sila ay nagtipon. Mula nang pumasok siya sa Crep Myrtle Sword Pavilion, ang kanyang Yogacara sword energy ay na-stimulate, at sumisipsip ito ng sword energy mula sa paligid. Gayunpaman, pilit itong pinigilan ni James sa pagsipsip ng sword energy. Ito ay isang magandang lugar. Umakyat si James sa isa sa mga taluktok ng bundok at umupo sa isang bato sa bangin. Sinimulan niyang maramdaman ang sword energy sa paligid niya at bumulong. Ang sword energy dito ay ang pinakamagandang pagkain para sa aking katawan. Kung maglilinang ako dito ng ilang panahon, tiyak na maitataas ko ang aking Yogacara sa ikatlong yugto. Kabanata 2580. Ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay isang magandang lugar upang linangin at pagbutihin ang kanyang ranggo sa Yogacara. Gayunpaman, wala sa mood si James na maglinang. Isang buwan ang hinintay niyang makaraan. Kung makakayanan niya ang isang buwang marka at hindi maapektuhan ng sumpa, maglilinang siya ng maluwag. Bagamat hindi niya maaabot ang Tribulation rank, maabot niya man lang ang third stage ng Mage rank. Umupo si James sa likod ng bundok. Inip na inilabas niya ang isang sigarilyo at sinindihan ito. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng pangungulila. Na-miss niya ang pagpunta sa Earth at gusto niyang makita si Thea. Napakaraming taon na ang lumipas. At nagtaka siya kung kumusta na si Thea sa Earth. Samantala, maraming powerhouse ang patuloy na nagtitipon sa labas ng gate ng bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Dahil ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay protektado ng isang formation na itinayo ng isang powerhouse ng Crep Myrtle Sword Pavilion maraming taon na ang nakararaan. Ang mga powerhouse ng kasalukuyang edad ay hindi makalusot dito gamit ang kanilang lakas. Sa una, halos lahat ng powerhouse na dumating sa labas ng gate ng bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion ay nasa Tribulation rank. Gayunpaman, marami pang mga powerhouse ang nagsimulang dumating. Ang mga nagpakitang gilas ay nasa Sage rank at umabot sa napakataas na yugto. Habang nagtitipon ang mga tao sa labas ng gate ng bundok, isang pulang sedan na upuan ang lumitaw sa kalayuan. 4 na babaeng nakasuot ng pulang damit ang dala ang sedan na upuan. Mabilis silang sumulong at lumitaw sa labas ng pasukan ng bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion sa isang kisap mata. Sino sila? Nang makita ang pulang sedan na upuan na dala ng 4 na babae na nakasuot ng pulang damit, natigilan ang mga magsasaka na naghihintay sa labas ng mga tarangkahan ng bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang 4 na babaeng may dalang sedan na upuan ay may parehong hitsura at damit. Pareho pa silang sinuot, parang inukit sa iisang ama. Sila kaya ang maalamat na 4 na santo. Ayon sa mga sinaunang tala, 4 na magkakatulad na babae ang lumitaw sa ating mundo 100,000 taon na ang nakalilipas. Kilala sila bilang 4 na santo at nagsilbi sa Blade Master ng Mount Grinch. Tama iyan. Ito ay dapat ang Blade Master ng Mount Grinch. Nang makunan ang 4 na babae na magkasama, kitang-kita ang pagkakakilanlan ng taong nakaupo sa pulang sedan na upuan. Ang ilang mga tao ay hindi pamilyar sa Blade Master ng Mount Grinch at nagtanong, "Sino iyon?" Siya ay isang taong umiral mula noong 100,000 taon na ang nakalilipas at isa ng Sage King noon. Siya ay may walang kapantay na espada at isa sa pinakadakila sa mundo. Nakakagulat. Nabubuhay pa siya pagkatapos ng 100,000 taon. Habang inihayag ang impormasyon tungkol sa Blade Master ng Mount Grinch, maraming powerhouse na naruroon ang huminga. Siya ay isang Sage King 100,000 taon na ang nakalilipas. Ngayong napakaraming oras na ang lumipas. Anong rank na siya ngayon? Isang matandang lalaki na nakaupo sa isang bato sa isang sulok sa malapit ay nagsabi,
Anuman ang talento at potensyal ng isang tao, ang isa ay masusumpungan pagkatapos maabot ang isang tiyak na edad at hindi na makapasok sa divine rank dahil sa selyo sa Planet Galileo. Ang kanyang mga salita ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Halos lahat ay nakarinig ng gayong mga alamat. Gayunpaman, walang sino man ang nakaabot sa ganoong taas sa paglilinaw o nabuhay ng sapat na mahabang panahon upang kumpirmahin ang mga ito. Kaya, walang sino man ang talagang nagbigay pansin sa mga alamat. Isang batang magsasaka ang nagtanong, "Sir, totoo ba ang sumpa na sinasabi mo? Imposible bang maabot ng sinuman sa Planet Galileo ang divine rank? Talaga bang isumpa ang mga taong nabubuhay sa isang tiyak na edad?" Oo, bago pa makasagot ang matanda, isang boses ang nanggaling sa pulang sedan na upuan. Agad na napalingon ang lahat sa pulang sedan na upuan. Tinaas ng isa sa mga babae ang kurtinang nakatikip sa pulang sedan na upuan. At lumabas ang isang matandang lalaki. Siya ay isang napakaslim na lalaki na may kulubat na mukha. At siya ay nakasuot ng pulang damit.